Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, tekstong impormatibo, tuntunin sa paaralan. Sabihin ang gawing wagi kung tamang pagsunod sa tuntunin ng paaralan at gawing mali kung hindi. Bakit mahalaga ang mga tuntunin sa paaralan? Ano ang mangyayari kung walang tuntunin? Tayo ay magbasa. Tuntunin sa paaralan. Ang ating paaralan ay may mga tuntuning dapat sundin ng lahat ng mag-aaral. Una, pumasok ng maaga upang hindi mahuli sa klase. Pangalawa, makinig at sumunod sa guro. Pangatlo, maging magalang sa lahat ng tao sa paaralan. Pang-apat, panatilihin ang kalinisan sa silid-aralan. Panghuli, alagaan ang mga gamit ng paaralan. Ang pagsunod sa mga tuntuning ito ay nagpapakita ng disiplina at paggalang sa iba. Tungkol saan ang binasa nating teksto? Ano-anong tuntunin ang binanggit sa teksto? Sino ang naglalahad sa teksto? Guro o mag-aaral? Paano ipinakita ang pag-iisa-isa ng mga tuntunin? Paano inilalarawan ang kabutihang dulot ng pagsunod sa mga ito? Ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng impormasyon. Maaari itong maayos sa pamamagitan ng pag-iisa-isa o paglalarawan upang maging malinaw ang mensahe. Gawin natin. Basahin ang bawat pangungusap. Piliin kung sino ang naglalahad sa bawat pahayag. Dapat ay pumasok kayo sa paaralan ng maaga upang hindi mahuli sa klase. Ako ay tumutulong sa paglilinis ng aming silid-aralan. Pinapaalala ko sa lahat na panatilihing ligtas at tahimik ang paligid ng paaralan. Sundin ninyo ang mga patakaran upang maging maayos ang ating klase. Masaya ako kapag nakikita kong maayos at malinis ang aming silid-aralan. Gawin natin, isulat ng kabit-kabit ang sumusunod na salita o pangungusap. Laging tandaan, ang tekstong impormatibo ay naglalahad ng mga katotohanan at impormasyon. Ang pag-iisa-isa ay nagpapakita ng sunod-sunod na mga ideya o hakbang. Ikalawang araw, tekstong impormatibo, panuto sa silid-aralan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Bakit mahalagang sumunod sa mga panuto sa silid-aralan? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga panuto sa silid-aralan at kung paano natin ito sinusunod. Mga panuto sa loob ng silid-aralan. Una, pumasok ng maaga sa klase. Pangalawa, iayos ang upuan at mga gamit bago magsimula ang aralin.
Pangatlo, makinig sa guro habang nagtuturo. Pang-apat, itaas ang kamay bago sumagot. Panglima, linisin ang silid-aralan bago umuwi. Anong uri ng teksto ang ating binasa? Ang ating binasa ay isang uri ng tekstong impormatibo. Ano ang layunin nito? Ang layunin ng tekstong impormatibo ay magbigay ng impormasyon o panuto sa tamang asal sa silid-aralan. Sino ang naglalahad sa teksto? Ang guro o taong nagbibigay ng tagubilin ang naglalahad ng teksto. Ano ang paksa ng teksto? Ang paksa ng teksto ay tungkol sa mga panuto sa silid-aralan. Ano ang pangunahing ideya? Ang pangunahing ideya ay ang mga dapat gawin ng mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ano ang mga sumusuportang detalye? Pagpasok ng maaga, pakikinig sa guro, pag-aayos ng gamit, at paglilinis ng silid-aralan. Gawin natin. Basahin ang talata at sagutin ang tanong. Ang silid-aralan ay lugar ng pag-aaral. Dito natututo ang mga bata ng mabubuting asal. Dapat laging malinis at maayos ang paligid. Ano ang paksa ng talata? Ang paksa ng talata ay tungkol sa silid-aralan. Ano ang pangunahing ideya? Ang pangunahing ideya ay ang silid-aralan ay lugar ng pag-aaral. Anong sumusuportang detalye? Ang mga sumusuportang detalye ay dito natututo ang mga bata ng mabubuting asal. Dapat laging malinis at maayos ang paligid. Sa loob ng klase, dapat makinig sa guro. Itaas ang kamay bago sumagot upang maging maayos ang talakayan. Igalang ang mga kaklase habang sila ay nagsasalita. Ano ang paksa ng talata? Ang paksa ng talata ay tungkol sa panuto sa loob ng klase. Ano ang pangunahing ideya? Ang pangunahing ideya ay makinig at sumunod sa mga tuntunin sa klase. Anong sumusuportang detalye? Ang mga sumusuportang detalye ay itaas ang kamay bago sumagot. Igalang ang mga kaklase. Gawin natin. Basahin ang mga pangungusap at isulat sa patlang kung sino ang naglalahad. Gawin natin. Isulat ng kabit-kabit ang mga sumusunod na salita o pangungusap. Laging tandaan, ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon o tagubilin. Ang naglalahad ay ang taong nagbibigay o nagpapahayag ng impormasyon. Ang paksa,
pangunahing ideya at detalye ay mahalagang bahagi ng teksto upang ito ay maunawaan. Ikatlong araw, pagbibigay ng mahalagang detalye, pagtukoy sa suliranin at solusyon, at pagbibigay ng konklusyon. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? Paano tumutulong ang mga tao sa isa't isa? Ngayong araw, babasahin natin ang isang tekstong informatibo tungkol sa pagtutulungan ng mga Pilipino sa panahon ng sakuna. Tayo ay magbasa. Sama-samang pagbangon. Noong tumama ang malakas na bagyo sa ating bayan, maraming bahay ang nasira. Nawalan ng kuryente at tubig ang mga mamamayan. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang mga tao. Sama-sama silang naglinis, nag-ayos at nagtulungan. Ang mga kabataan ay tumulong maglikpit ng basura. Ang mga magulang naman ay nagbigay ng pagkain sa mga kapitbahay na nangangailangan. Sa tulong ng pamahalaan at mga voluntaryo, unti-unting bumangon ang ating bayan. Ipinakita ng mga tao ang tunay na diwa ng pagtutulungan at bayanihan. Ano ang paksa ng ating binasa? Ang paksa ng talata ay tungkol sa sama-samang pagbangon ng bayan. Ano ang pangunahing ideya? Ang pangunahing ideya ay ang pagtutulungan ng mga mamamayan pagkatapos ng kalamidad. Anong sumusuportang detalye? Ang mga sumusuportang detalye ay nawasak ang mga bahay, tumulong ang mga tao sa paglilinis, at nagbigay ng tulong ang pamahalaan. Ano ang naging suliranin sa teksto? Ang suliranin sa teksto ay ang pagkasira ng bayan dahil sa malakas na bagyo. Ano ang naging solusyon sa teksto? Ang naging solusyon ay nagkaisa ang mga mamamayan upang maglinis at magtulungan. Ano ang maaari nating maging konklusyon sa ating nabasa? Kapag nagtutulungan ang lahat, mabilis na makakabangon ang bayan mula sa sakuna. Gawin natin. Basahin ang pangungusap at tukuyin kung ito ay suliranin o solusyon. Gawin natin. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong. Matapos ang bagyo, nagtulungan ang mga mamamayan sa paglilinis ng kalsada at pagtulong sa mga naapektuhan. May mga nagbigay ng pagkain at may mga tumulong sa pag-aayos ng mga bahay. Ang mga kabataan sa barangay ay nag-organisa ng clean-up drive upang linisin ang ilog. Ginamit nila ang kanilang oras sa pagtatanggal ng basura at pagtatanim ng halaman sa paligid. Gawin natin, isulat ng kabit-kabit ang mga sumusunod na salita o pangungusap.
Laging tandaan, ang tekstong impormatibo ay naglalahad ng totoong impormasyon tungkol sa isang paksa. May suliranin at solusyon na nagpapakita kung paano nalutas ang problema. Ang konklusyon ay nagpapakita ng kabuuang kaisipan o aral ng teksto. Ika-4 na araw, pagtukoy sa nais ipabatid ng author sa teksto. Tukuyin kung sino ang makakatulong sa bawat larawan. Bumbero, pulis, doktor, guro. Tayo ay magbasa. Sama-samang pagbangon. Noong tumama ang malakas na bagyo sa ating bayan, maraming bahay ang nasira. Nawala ng kuryente at tubig ang mga mamamayan. Ngunit hindi nawala ng pag-asa ang mga tao. Sama-sama silang naglinis, nag-ayos at nagtulungan. Ang mga kabataan ay tumulong magligpit ng basura. Ang mga magulang naman ay nagbigay ng pagkain sa mga kapitbahay na nangangailangan. Sa tulong ng pamahalaan at mga boluntaryo, unti-unting bumangon ang ating bayan. Ipinakita ng mga tao ang tunay na diwa ng pagtutulungan at bayanihan. Ano ang paksa sa binasa nating teksto? Ang paksa ng teksto ay tungkol sa sama-samang pagbangon ng bayan. Ano ang nais sabihin ng author o nagsulat ng teksto? Ang nais ipabatid ng author ay mahalaga ang pagtutulungan upang mabilis ang pagbangon ng isa't isa. Ang author ay nagsusulat upang magbigay ng kaalaman, impormasyon o mensahe. Mahalaga na maunawaan ang layunin ng kanyang sulatin upang mas maintindihan ang paksa. Gawin natin. Basahin ang mga pangungusap, piliin ang tamang sagot kung ano ang nais ipabatid ng author. Matapos ang bagyo, nagtulungan ang mga mamamayan sa paglilinis ng kanilang paligid. Ang mga guro ay nagbigay ng tulong sa mga mag-aaral na nawalan ng gamit. Nagpadala ng tulong ang mga karatig bayan sa mga nasalanta. Nagtanim ng mga puno ang mga kabataan upang maiwasan ang pagbaha. Nagpasalamat ang mga tao sa mga tumulong sa kanila. Gawin natin. Isulat ng kabit-kabit ang sumusunod na salita o pangungusap. Laging tandaan, ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng katotohanan at impormasyon. Dapat nating unawain ang nais ipabatid ng author upang maunawaan ang layunin ng kanyang sinulat. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!